Dinggin mo, tinig ng bayan, Panginoon, maawa ka. Ikaw ang nais ng aming puso, tawag namila dinggin. Minimiti ng bayan mo, ikaw ay makita. Pag-asa ng lahat tuwi na kami magkaisa. Dinggin mo, tinig ng bayan, Panginoon, maawa ka. Ikaw ang nais ng aming puso, tawag namila dinggin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunitahan natin ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y di rin giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya ang inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyo mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan, animoy araw, at ang araw naman magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at paggalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ulitin po natin. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos.
Ang magpuri sa kanya'y tunay na kalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin." Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. "Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalangin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling araw ng unang linggo ng panahon ng pagdating. Ngayon po ay Sabado, kaya't atin po muling babalikan at pagninilayan muli ang lahat ng mga mensahe na ibinigay sa atin ngayong unang linggo ng panahon ng Adbyento, na kung saan ay nakasentro sa pagpapaalala na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ito yung isang bagay na dapat nating kinakapitan palagi. Pag ang isang tao na wala na ng pag-asa, wala na itong saysay para mabuhay pa o wala nang dahilan para mabuhay. Pero ibinigay sa atin ni Jesus ang lahat ng mga mensahe para tayo ay muling mabuhayan ng loob. Nung Lunes, ang paalala po sa atin, sabi sa Ebanghelyo, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig." Yung sinasabi nga sa kwento ay mayroong pinuno ng mga Romano at siya'y lumapit para sa kanyang alipin na hindi mapagaling ng kung sino man, at ang tangi niyang nilapitan, bagamat siya po ay pinuno ng isang Romano, ay nagpakumbaba at lumapit din kay Jesus
para sa kanyang alipin. Kung kaya't nakita ni Jesus yung pananalig nito at ipinagkaloob ang kanyang kahilingan. Nung Martes naman, ang sabi ni Jesus, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakita ngayon. Nawa na sa atin pong sa pagkakataon po na tayo ay nakakadalo ng misa, nakakapakinig ng misa kahit online dahil sa distansya, dahil sa mga protocols, ay makita pa rin natin at masabing mapalad pa rin tayo. Sa sitwasyon natin ngayon, no? O pwedeng ito yung katayuan mo sa buhay, pero sabi nga, mapalad tayo kasi nakakapagsimba pa tayo. May mga lugar na talagang bawal. May mga lugar na merong gera na hindi na sila nakakapagtipon-tipon para dumalo at para magdiwang ng misa. Tayo, nakakapagmisa pa. Naririnig pa natin, nakikita pa natin sa anyong tinapay si Kristo, tinatanggap pa natin siya. Sa kabila ng kung anumang sitwasyon meron tayo, nagkakaroon pa ng pagkakataon makapagkita-kita sa misa. Yung iba, no, maayos ang buhay, marangya, mayaman, pero walang panahon, walang oras, kasi yung oras nila nauubos sa business, nauubos sa pag-aasikaso ng mga bagay o alalahanin sa mundong ito. Pero tayo, kahit papano, isang beses, isang linggo man lang, nakakapagsimba pa. Noong Miyerkules naman, ang sabi sa atin, sa paalala ng pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Andres, isang mangingisda, tinawag para sa panibagong buhay. Ganda yun, no? May panibagong buhay. Kung minsan komportable na tayo sa buhay natin ngayon, pero mayroon pang isang buhay na ino-offer sa atin si Jesus. Kaya nga sabi niya, nung tawagin niya ang magkakapatid, no, yung mga unang 4 na alagad, ang sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Ang dati mga mangingisda na ang tanging hinuhuli ay isda sa dagat, ngayon ay tao ang huhulihin upang ilapit kay Kristo, upang ipakilala si Kristo. So, nagle-level up, no? Nagle-level up yung atin pong misyon. So, kahit na may edad na, wag natin gawing dahilan na may edad na tayo para sumunod pa kay Kristo. Tatawag na magpahayag ng mabuting balita. Kasi hindi talaga, parang sabi nga, no, it's never too late para sumunod kay Kristo. Nung Huwebes naman, ang sabi sa atin, ang paalala, hindi sapat yung nagsisimba lang tayo, hindi rin sapat yung nakikinig lang tayo. No? Pero ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Maganda rin suriin kung tayo ba ay napapalakas para sumunod sa utos ng Diyos sa pagsisimba natin araw-araw. No? At kahapon, Biyernes, muli ang paalala sa atin, maniwala tayo kay Kristo at mangyayari yon. Dahil ang sabi niya, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Mangyayari ang ayon sa inyong paniniwala. Parang yung iniisip mo, kung ano madalas mong iniisip, yun yung mangyayari. Kung sinasabi mong hindi ka nagagaling, hindi ka na talaga gagaling. Pero kung sinasabi mong kaya mo to, gagaling ako, sa tulong ni Jesus, gagaling ako, hindi mo mamamalayan. Lumalakas ka at gumagaling ka. Kaya mas anihin natin, no? Sabi nga, think positive tayo lagi. Kahit na mayroong problema, kahit na mayroong pinagdaraanan, maging positibo pa rin tayo.
At ngayon, sa pagpapatuloy muli, no? Ngayon na nagtatapos yung unang linggo, hindi naman yung tapos na, no? Pero lilipat tayo. Kasi nga bumibilang tayo ng 4 na linggo. So nakaunang linggo na tayo, bago pa masindihan yung ikalawang linggo ng Kandila, yung paalala sa atin, lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos. Una. Pangalawa, hindi naman tayo basta tinawag lang. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Dire mo sa ebanghelyo natin, di ba, no? Nakita ni Jesus yung napakaraming tao. Nahabag siya. Pwede namang siya na lang. Siya na lang ang kikilos, siya na lang ang gagawa. Kaya ko naman yan, ako na lang. Kayang-kaya niyang gawin yun. Pero ninais niya na ibahagi itong misyon na ito sa kanyang mga alagad. Ibahagi yung responsibilidad. Pero bago yung ginawa, sabi nga, ibinigay o pinagkalooban ni Jesus ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling ng karamdaman. So hindi lang basta tinawag ka tapos bahala ka na. Hindi eh. In-empower muna, di ba? No? In-empower niya muna yung mga alagad at pagkatapos nun, saka, sige, hanapin na ninyo yung nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Hindi naman basta pinasugod lang. Inihanda niya rin. In-empower. Pero yung paalala niya, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Libre. Ibinigay yun ni Jesus. Pero maganda yung bahagi din po nito na yung pagbabahagi ng responsibilidad. Mahirap yung akuin natin na tayo lang. Oo, pwedeng kaya mo naman mag-isa. Ikaw na lang. Kaya naman yan. Pero mas masaya, mas masarap yung merong kang katuwang. Yung merong kang... Kasi doon din naman natututo, doon lumalago, at doon tayo nagmamature. Kung kaya natin makipagtrabaho kasama ang iba. Pag-isipan natin na mabuti. No? So, kaya naman natin lahat. Mas kakayanin natin kung tayo po ay magtutulong-tulong, kung tayo po ay magsasama-sama. Amen? Magsitayo pong lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanang taimtim, tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo.
Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya natatangin naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan, kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masiding hangad na sagipin ng kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaysa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin,
sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamayan.
ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaysa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginanap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan at atin pong babasbasan ang inyong mga skapularyo o damit o belo. Pwede pong pumunta sa harapan ang inyong at dalhin ang inyong mga belo. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga belong at damit na ito sa karangalan ng mahal na Birhen ng Soledad. Naway magindaan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya, ang iyong lingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa bilang alaala ng iyong mahal na Birhen ng Soledad. Sa iyong ikararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod, paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Mamayang gabi, wala po tayong misa dito sa simbahan natin dahil ang imahe ng mahal na Birhen ng Soledad ay nanatili doon sa simbahan ng Poong Nazareno sa Quiapo, kaya ang ating misa mamayang ay 6 p.m. doon po mismo sa Quiapo. Makapunta po kayo, sana po, no? At pagkatapos ng misa ay proposition natin ang mahal na Birhen pabalik po dito sa Soledad. Magkita-kita po tayo mamaya doon. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora del Soledad, nang mapagis ng mga nabataan ng pasakit dahil sa Diyos na atas o nagilakaras na Señora del Soledad mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y huwag mapabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay anin mo ang mga anak minamahal. Nuestra Señora